Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 361. Pag-akyat muli sa Misty Cloud Sect. Ang bughaw na kalangitan ay walang ulap sa loob ng 10,000 kilometro. Dalawang maliit na itim na spot ang huminto sa malayong kalangitan, na tinatanaw ang Wutan City, na itinayo sa paanan ng isang bundok. Mula sa ganoong taas, makikita rin sa kanilang paningin ang Magical Beast Mountain Range sa tabi ng Wutan City. Sa isang sulyap, ang walang katapusang kabundukan ay tila napakarilag. Ang Purple Cloud Wings sa likod ni Xiaoyan ay marahang kumapa. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tumingin sa Wutan City sa ibaba. Maya-maya pa ay bumuntong hininga siya. Matapos umalis sa panahong ito, malamang na hindi na siya babalik sa hinaharap. Palam. Mahinang ungol ni Xiaoyan. Ibinaling niya ang kanyang ulo at may nakitang hindi kalayuan sa tabi niya. Sa lugar na iyon, tila nakatapak sa matibay na lupa si Reyna Medusa. Wala man lang kahit katiting na pagtaas-baba ang katawan niya sa mga gumagamit ng pakpak. Ang motibo ko sa pagbabalik sa Misty Cloud Sect sa pagkakataong ito ay napakadirekta. Patayin si Yunleng at hanapin ang aking ama. Sa makatuwid, walang puwang para sa pagkakasundo sa pagitan ng alinmang partido sa pagkakataong ito. Mahinang sabi ni Xiaoyan. Nasabi ko na naililigtas kita sa anumang sitwasyon ng buhay at kamatayan na mangyari. Sa ibang pagkakataon, sumulyap si Queen Medusa sa kanya. Biglang nagsalubong ang kanyang mga kilay, at isang pitong kulay na kinang ang bumungad sa kanyang nakakabighaning mga mata. Ilang sandali pa, walang magawa niyang sinabi sa sarili sa mahinang boses. Tumahimik ka, hindi mo siya kamag-anak, bakit ka nag-aalala sa kanya? Muling kumislap ang pitong kulay na liwanag sa kanyang nakakaakit na mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, nagngangalit si Reyna Medusa, inangat ang kanyang ulo, at malamig na sinabi kay Xiaoyan. Magtiwala ka, hindi ka mamamatay. Maraming salamat. Sapat na ang marinig na tutulungan mo ako sa napakahalagang sandali ng buhay at kamatayan. Bahagyang ngumiti si Xiaoyan at sumagot. Natural na alam niya na ang espiritu ng Heaven Swallowing Python ay nakipag-usap kay Reyna Medusa kanina. Maaari kang patuloy na maging mapagmataas. Sa paligid ni Yunshan, hindi madaling patayin si Yunleng. Malamig na tumawa si Reyna Medusa. Bagamat labis siyang nabigla matapos malaman na si Xiaoyan ay nagtataglay ng dalawang uri ng Heavenly Flames, ang lakas ng huli ay masyadong mahina. Napakahirap para sa kanya na ipakita ang tunay na lakas ng dalawang magkaibang uri ng Heavenly Flames. Kaya, walang alinlangan na imposible para sa kanya na gamitin ang mga ito upang makipaglaban sa isang Daozang. Siguro, sa sandaling ito, wala sa mood si Xiaoyan na makipagtalo sa kanya. Alam niya na ang kanyang paglalakbay sa Misty Cloud Sect sa pagkakataong ito ay lubhang mapanganib. Ang antas ng panganib ay higit na nalampasan ng nakaraang paglalakbay. Pagkatapos ng lahat, ang magkabilang partido ay magkakaroon talaga ng masakit na pabagsak sa pagkakataong ito. Ang ginawa ni Yunleng sa angkan ng Xiao at sa kanyang ama ay isang bagay na maaari lamang niyang tumbasan sa kanyang buhay. Sa makatuwid, ang First Elder ng Misty Cloud Sect ay dapat mamatay. Mangyayari ito kahit na protektahan siya ni Yunshan. Ang Angry Buddha's Lotus Flame ang huling trump card ni Xiaoyan. Sa kasamaang palad, ang lakas na taglay nito ay labis na nakakatakot, ngunit sa kanyang dakilang kapangyarihan, ang mga epekto nito ay lubhang nakakatakot. Ito ang tanging bagay na ikinabahala ni Xiaoyan. Tara na, muling ibinaba ni Xiaoyan ang kanyang ulo at tumingin sa Wutan City sa huling pagkakataon. Huminga siya ng malalim at winagayway ang kamay. Ang mga pakpak sa kanyang likod ay biglang lumipad, habang siya ay tumalikod at nag-transform sa isang sinag ng liwanag na muling lumipad patungo sa malayong kabisera. Habang pinagmamasdan niya si Xiaoyan na naglakbay sa malayo, bumulong si Queen Medusa. Sinisikap ba niyang mahuli ang kanyang sarili? O may tiwala ba siya sa kanyang kakayahang lumaban kay Yunshan? Marahan niyang ipinilig ang ulo. Ang kanyang mga paa ay idiniin sa hangin, at ang mga alon ng mga alon ay pumipintig sa walang laman na kalangitan. Kaagad, nawala ang kanyang katawan sa kakaibang paraan.
Si Xiaoyan ay hindi huminto sa kanyang paglalakbay sa Misty Cloud Sect sa pagkakataong ito. Nagmamadali siyang pumunta doon habang ayaw kumain at matulog. Dahil dito, ang orihinal na 3 araw na paglalakbay ay pilit na binawasan ng kalahati. Sa ikalawang araw pagkatapos umalis sa lungsod ng Wutan, unti-unting pumasok si Xiaoyan, na nagmamaneho, sa hangganan ng kabisera. Siyempre, hindi siya huminto sa loob ng kabisera. Ang kanyang katawan ay naging isang sinag ng liwanag na direktang lumipad sa kalangitan sa itaas ng lungsod, kaagad na lumilipad patungo sa marilag na bundok malapit sa abot tanaw. Bagamat hindi huminto si Xiaoyan sa kabisera, naramdaman pa rin siya ng ilan sa malalakas na tao sa tuktok sa loob ng kabisera nang mabilis siyang lumipad sa kalangitan sa itaas ng lungsod. Bukod dito, nagsimulang magkaroon ng kaguluhan sa mga malalakas na taong ito na nakadama ng kanyang pamilyar na chi. Sa isang liblib na kagubatan ng kawayan sa loob ng imperial na palasyo ng kabisera, si Jie Xingtian, na naka-cross-legged at nagsasanay ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Isang pagtataka ang bumungad sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang malayong kalangitan. Pagkaraan ng ilang sandali, natigilan siyang nagsalita. Kay Xiaoyan ba ang chi na ito? Bakit siya bumalik? Kung titingnan ang landas na kanyang tinatahak, mukhang babalik siya sa Misty Cloud Sect. Ano ang ginagawa ng lalaking ito? Sa punong tanggapan ng Primer Clan sa silangang bahagi ng kabisera, nakapikit si Hai Badong habang nasa isang maingay na pagpupulong ng Elders Council. Marahang umindayog ang kanyang katawan kasabay ng upuan. Ang mga matatanda sa loob ng angkan sa paligid niya ay matinding pinagtatalunan tungkol sa ilang mga bagay sa loob ng angkan. Bukod pa rito, si Yafei ay talagang nakaupo sa tabi ng Hai Badong. Gayunpaman, hindi niya pinutol ang pagtatalo sa pagitan ng lahat. Ang tahimik niyang ugali ay tila hindi niya naririnig ang nakakaabala na ingay. Old Hai. Bahagyang iniling ni Yafei ang kanyang ulo. Nakangiti siya habang inaabot ang isang tasa ng tsaa na katatapos lang ibuhos sa Hai Badong. Bahagyang bumukas ang mga mata ng huli at tumanggaw siya habang tinatanggap ang tsaa. Mababaw siyang humigop at sinabing may mahinang ngiti. Yafei, sa pagiging makapasok sa Elders Council, nangangahulugan ito na nagtataglay ka ng tunay na kapangyarihan sa loob ng angkan. Dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito. Wala pang ganoong kabataang elder sa Primer Clan. Likas na maaalala ni Yafei ang turo ni Old Hai. Biglang ngumiti si Yafei. Isang tingin niya ang lumilingon sa paligid niya. Bigla niyang sinabi sa mahinang boses. Old Hai, okay lang ba si Xiaoyan? Hihihi. Hayag at tahasang naitanong mo na ang tanong na ito ng maraming beses sa loob ng ilang araw na ito. Ngumiti si Hai Badong at umiling. Sinulyapan niya ang mukha ni Yafei na bahagyang namumula bago siya ngumiti. Magtiwala ka. Napakahusay ng kakayahan ng batang iyon. Kahit isang malakas na tao sa klase ni Queen Medusa ay nakatayo sa tabi niya. Ang Misty Cloud Sect ay walang magawa sa kanya. Oh, si Yafei ay tahimik na nakahinga ng maluwag sa loob ng kanyang puso. Balak lang niyang ibaling ang tingin sa maingay na pagkikita nang biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng tamad na si Hai Badong. Biglang napaupo ang katawan niya sa upuan ng iangat niya ang tingin para matitigan ang kisame. Dahil sa biglaang pagkilos ni Hai Badong, nagulat ang lahat sa bulwagan. Agad na tumahimik ang mga boses na nagtatalo. Isa-isa silang maingat na tumingin kay Hai Badong. Old Hai, ano ang problema? Nagulat din si Primer Tengshan sa ginawa ni Hai Badong at maingat siyang nagtanong. Bakit bumalik si Xiaoyan? Pupunta ba siya sa Misty Cloud Sect? Ano ang balak niyang gawin? Nagulat si Hai Badong habang nakatingin sa isang lugar sa kisame at bumubulong. Agad na napabuntong hininga si Yafei nang marinig ito. Maging ang ekspresyon ni Primer Tengshan sa gilid ay bahagyang nagbago. Kailangan kong pumunta at tingnan. Tengshan, tipunin ang Shadow Guards. Baka may problema sa pagkakataong ito. Nang makita ang ganitong paraan ni Xiaoyan, natatakot akong may malaking mangyari. Mabilis na lumabas ng pinto si Hai Badong, nagbigay ng utos habang naglalakad siya. Ipunan ang Shadow Guards. Nagulat si Primer Tengshan.
Tinitigan niya si Hai Badong, nalalabas na sana ng pinto at hindi napigil ang sabihin. Old Hai, hindi ba hindi angkop na ilantad ang Shadow Guards para lamang sa isang Xiaoyan? Biglang huminto ang pasulong na mga yapak ni Hai Badong. Lumingon siya at malamig na sinulyapan ang lahat ng tao sa bulwagan. Sa malalim na boses, sinabi niya. Sa totoo lang, si Xiaoyan ay may mas malaking lakas sa pagpigil kumpara sa Mystic Cloud Sect sa aking paningin. Sa hinaharap, lahat kayo sa Primer Clan ay matanto ang mga benepisyo ng desisyon na ginawa ko ngayon. Pagkasabi ng mga salitang ito, tumalikod si Hai Badong at lumabas sa pangunahing pinto. Hindi niya pinansin ang grupo ng mga natulala na matatanda. Wala ni isa sa kanila ang nag-isip na si Xiaoyan ay talagang may nakakagulat na bigat sa loob ng puso ni Hai Badong. Ang Alchemist Association. Ang Mo Clan. Ang Nolan Clan. Isang bagay na katulad nito ang nangyayari sa buong malaking kabisera. Sa pagbabalik ni Xiaoyan, ang mga undercurrent ay nagsimulang dumaloy ng matindi sa loob ng kabisera, na orihinal at unti-unting bumaba sa kalmado pagkatapos ng pagtatapos ng Alchemist Grand Meeting at ang 3-year agreement. Mahigit 10 tao ang nakaupo sa maluwag na mesa sa loob ng malaking meeting hall ng Mystic Cloud Sect. Karamihan sa mga taong ito ay nakasuot ng puting robe na may espesyal na badge sa kanilang dibdib, na nagpapaalam sa iba na sila ay may mataas na posisyon sa loob ng Mystic Cloud Sect. Bukod pa rito, si Pilking Guhi ay walang ingat na nakaupo sa kabilang panig ng mesa. Sa likuran niya, bahagyang nakayuko si Liu Ling habang nakatayo. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay paminsan-minsan ay naaanod patungo sa isang babaeng nakasuot ng buwan sa kabaligtaran. Kung titingnang mabuti, ang babaeng ito ay si Nolan Yanran. Ang mukha ng kasalukuyang Nolan Yanran ay lumitaw na medyo payat kumpara sa ilang araw na nakalipas. Habang siya ay nakaupo mag-isa, ang kanyang orihinal na matingkad na mga mag-aaral ay medyo wala sa isip. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Sa kabuuan, gayunpaman, ang kasalukuyang kanya ay may kaunting walang malasakit na aura na tumatanggi sa mga tao. Sa halip ay may mas maislan at nakakaantig na pakiramdam. Yun Leng, bakit ikaw, Yun Lei, at Yun Cheng ay umalis sa clan ilang araw na ang nakalipas? Isang malinaw at malamig na boses ng babae na naglalaman ng mahinang marilag na tunog dito ay biglang umalangaw-ngaw sa loob ng tahimik na malaking bulwagan. Sect Leader, kami. Umalis lang kami dahil sa ilang pribadong bagay. Nang marinig ang boses ng babae, si Yun Leng, na nakaupo sa upuan ng pinuno ng mga elder, ay bahagyang hinigpitan ang kanyang kamao at nagmamadaling sinabing nakangiti. Habang nakatingin kay Yun Leng, makikita ang isang babae na nakasuot ng puting kulay buwan na damit na nakaupo sa yulunan ng mesa. May bahagyang galit na kasalukuyang naruroon sa matikas at magandang mukha na naglalaman ng maharlika. Nang marinig ang paraan ng pagsasalita ni Yun Leng, ang taong ito ay kahangahangang kasalukuyang sect leader ng Mystic Cloud Sect, si Yun Yun. Ang iilan sa inyo ay pumunta sa Wotan City, tama ba? Malamig na bamantong hininga si Yun Yun. Natigilan si Yun Leng. Inangat niya ang kanyang ulo at tiningnan ang dalawa pang tao sa mesa ng pagpupulong. Nang makita ang kanilang mga ekspresyon, na naglalaman ng mapait na ngiti, ang taong walang pag-asang makatakas ay walang magawang tumango sa kanyang ulo. Sect Leader, si Xiaoyan ay lubhang nasira ang reputasyon ng ating Mystic Cloud Sect. Kung madali natin siyang pakawalan, hindi ba ito magiging sanhi ng pag-iisip ng iba na kahit sino ay maaaring tumapak sa ating Mystic Cloud Sect sa hinaharap? At saka, hindi niya maiiwasang maging kamag-anak sa pagkamatay ni Mo Cheng. Sa lohokal na pagsasalita, hindi isasang tabi para sa kanya na ilagay sa nami list para sa Mystic Cloud Sect na hulihin at patayin. Sinubukan ni Yun Leng na ipagtanggol ang sarili. Ang ating hindi pagkakaunawaan kay Xiaoyan noong nakaraan ay natapos na pagkatapos ng 3 taon na kasunduan. Sa pamamagitan ng pribadong pagdadala ng mga tao sa Xiao Clan na tulad nito, walang alinlang ang magiging sanhi ito ng iba na sabihin na ang aming Mystic Cloud Sect ay may kaunting pagpaparaya. Sino ang magtitiwala sa atin sa hinaharap? Walang magawang umiling si Yun Yun at agad na nagsalita sa malalim na boses pagkatapos masulyapan si Nolan Yanran sa kanyang tabi na bahagyang nagdilim ang ekspresyon nang marinig ang pangalang ito.
Bukod dito, sa palagay mo ba ay hindi ko alam na ang iyong mga aksyon sa pagkakataong ito ay halos dahil sa iyong personal na sama ng loob? Natatakot ako na ang pagkamatay ni Mo Cheng ay isang dahilan lamang. Hindi ganoon kaganda ang relasyon ni Mo Cheng sa iyo. Ang matandang mukha ni Yunleng ay nagsalit-salit sa pagitan ng berde at puti nang marinig si Yunyun na sinisigawan siya. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gambling siya. Agad niyang binalingan ng tingin si Yunshan, na nakapikit na para bang mahimbing na natutulog, nagmamakaawa na iligtas siya mula sa paksang ito ng Wutan City. Hindi mo ako kailangang tingnan. Ayon sa mga alituntunin ng sekta, si Yunyun ang kasalukuyang sect leader. Kahit ako ay susunod lang ang kanyang mga salita. Bagamat nakapikit siya, mukhang alam ni Yunshan ang iniisip ni Yunleng at ibinuka niya ang kanyang bibig, nagsasalita sa murang tono. Nang marinig ito, si Yunleng ay maaari lamang maging ganap na tahimik. Sect leader, ang First Elder ay nag-iisip din para sa sekta. Bukod dito, hindi siya nagdulot ng malaking pinsala sa Shao Clan sa kanyang paglalakbay sa Wutan City sa pagkakataong ito. Nasira lang niya ang ilang mga gusali. Hihihi. Kahit anong sabihin ng isa, siya rin ang First Elder ng ating Misty Cloud Sect. Kung hahayaan natin siyang magpakababo at humingi ng paumanhin sa isang maliit na angkan, hindi ba mas lalong magpapapahina ito sa reputasyon ng ating sekta? Sa anumang kaso, dahil walang sino man sa angkan ng Shao ang nakakilala sa First Elder, na itinago ang kanyang pagkakakilanlan, dapat tayong magkunwari na walang nangyari at hayaang lumipas ang bagay na ito. Sa pinakamarami, maaari naming bigyan ang Shao Clan ng ilang kabayaran sa hinaharap. Nakalimutan mo si Shao Yan, hindi ba? Hindi pa ba sapat na naglaro kayong lahat sa komedya ng Misty Cloud Sect ilang araw na ang nakakaraan? Hindi tanga ang Shao Yan na iyon. Maya-maya, maghayhinala siya sa Misty Cloud Sect. Dahil sa karakter niya, sa tingin mo ba lulunukin niya ang kahihiyan? Reyna Medusa. Sa ganoong kalakas na tao na susuporta sa kanya, siguradong walang guro na susuporta sa kanya. Sumimangot si Yunyun, at malamig na tumawa. Nang makita ang bahagyang malamig na ekspresyon ni Yunyun, ang elder na iyon ay hindi nang ahas na magsalita pa. Napapaliit lang ang leeg niya habang paupo ulit. Kung gayon, ano ang planong gawin ng sect leader? Huwag mong sabihin sa akin na ibibigay mo ako kay Shao Yan para ilabas ang kanyang galit. Medyo nagalit din si Yunleng matapos siyang pag-alitan. Kaagad, hindi niya napigil ang magsalita. Hindi kami lalapit sa pagsuko sa iyo. Kahit na ibigay ka namin, hindi magkakaroon ng lakas ng loob na tanggapin ang Shao Yan o Shao Clan na iyon. Ngunit hindi ka dapat mapakali. Hindi maiiwasan ang parusa mula sa loob ng sekta. Tumingin si Yunyun kay Yunleng ng mahina bago nagpatuloy. Mapalad na hindi ka gumawa ng masyadong maraming gulo sa pagkakataong ito. Pagkaraan ng ilang araw, magpapadala ako ng isang tao sa angkan ng Shao upang pagtugmain ang mga bagay-bagay. Sa palagay ko ay hindi maglalakas loob si Shao Yan na saktan ang Misty Cloud Sect lalo na sa loob ng Jiama Empire, kahit na mayroon siyang Queen Medusa na sumusuporta sa kanya. Si Yunleng ay tahimik na nakahinga ng maluwag nang marinig ito. Kahit na ang parusa sa loob ng sekta ay medyo matindi, malamang na ang mga taong iyon sa opisina ng parusa ay hindi maglalakas loob na lumampas sa kanyang posisyon at mga relasyon sa loob ng Misty Cloud Sect. Hayaan muna natin ang usapin dito. Kinawayan ni Yunyun ang kanyang kamay at tumayo. Ang kanyang tingin ay may kabagsikan habang ito ay tumatawid sa bulwagan. Sinabi niya, uulitin ko ito ng isang beses. Tapos na ang kalokohang iyon noon. Hindi na dapat saktan si Shao Yan dahil lang kay Mo Cheng. Oo, lahat ng matatanda ay tumanggo at tumugon nang marinig ito. Marahan na bamantong hininga si Yunyun. Aalisin na sana niya ang lahat nang mapansin niyang biglang nagbago ang ekspresyon ni Yunshan sa tabi niya. Ang nakapikit niyang mga mata ay biglang bumukas. Isang malakas, nakakatakot na chi ang bumulaga sa buong bulwagan. Guro, anong nangyari? Natigilan si Yunyun habang nagmamadaling nagtanong. Gusto naming hayaan ang bagay na ito na matapos sa ganito. Sa kasamaang palad, hindi siya pumayag. Medyo madilim at solemn na ang ekspresyon ni Yunshan.
Nakatingin sa malayo ang kanyang tingin sa langit sa labas ng malaking bulwagan. Hindi nagtagal pagkatapos bumagsak ang boses ni Yun Shan, isang malamig na sigaw na naglalaman ng layunin ng pagpatay na mahirap itago ay nahulog mula sa langit na parang galit na kulog. Agad at mabilis itong kumalat sa buong bundok. Matandang aso Yunleng, lumabas ka dito para mamatay. Battle Through the Heavens. Kabanata 362. Yao Yan, Yunji. Ang malamig na sigaw na parang galit na kulog ay bumalot sa buong bundok. Lahat ng mga disipulo sa Mystic Cloud Sect ay itinaas ang kanilang mga ulo, at ibinaling ang kanilang mga tingin sa asol na kalangitan. Sa lugar na iyon, dalawang figure ng tao ang nasuspine sa hangin. Nag-uumapo ang makapal na hangarin sa pagpatay mula sa loob ng katawan ng binatilyong nakasuot ng itim na namumuno. Xiao Yan. Bakit siya bumalik? Nang makita ng ilan sa matatalas na mata ang malamig na mukha ng binata na nakaitim na damit, maraming nakakagulat na ingay kaagad at paulit-ulit na tumunog mula sa loob ng Mystic Cloud Sect. Ang binata na ito na nagpabaligtad sa Mystic Cloud Sect ilang araw na nakalipas ang naging dahilan upang maalala ng bawat alagad ng Mystic Cloud Sect ang pangalang ito. Ang madilim at malamig na tingin ni Xiao Yan ay dahan-daang lumusot sa buong Mystic Cloud Sect sa ibaba. Sa wakas, huminto ito sa isang malaking bulwagan. Sa lugar na iyon, isang puting glow na naglalaman ng matinding galit ay biglang bumaril ng paputok. Sa wakas, nakabitin ito sa kalangitan at umalangaw-ngaw ang galit na galit sa buong kalangitan. Xiao Yan, napakabastos mo talaga. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ang mga mata ni Xiao Yan ay matamang nakatitig sa berdeng mukha na si Yunleng na nasuspine sa himpapawid. Ang kanyang kanang kamay ay biglang hinayla ang heavy Zuan ruler mula sa kanyang likod at biglang itinuro ang huli. Sa makapal na boses, sinabi niya. Matandang bastos. Kahit na gustong protektahan ka ni Yun Shan ngayon, kukunin ko pa rin ang buhay mo. Ah, mayabang na tono. Nagkataon, hinahanap din kita. Ngayon, sa tingin ko dapat kang manatili sa Mystic Cloud Sect. Malamig na tumawa si Yunleng. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at galit na sumagot. Ang direktang pagbabanta at pagsumpa sa kanyang pangalan ng taong ito na umani sa kanilang sekta ay talagang naging sanhi ng pagkawala ng lahat ng kanyang reputasyon sa loob ng sekta. Yunleng, tumahimik ka. Isang malinaw na malamig na sigaw ang biglang umalangaw-ngaw sa langit. Nang marinig nila ang sigaw na ito, ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect sa ibaba ay bahagyang yumuko at nagkakaisa. Maging si Yunleng ay marahas lamang na nakipagkamay at napaatras ng isang hakbang. Ilang puting ilaw ang kumislap sa abot tanaw. Kaagad, nagkalat ang ilang figure ng tao at lumitaw sa kalangitan. Ang nasa gitna ay nakasuot ng puting buwan na damit. Ang sulok ng kanyang palda ay marahang lumipad sa hangin. Ang buhok sa kanyang ulo ay nakaset sa isang hugis phoenix, na nagmumula sa magandang mukha na iyon. Ang kanyang maharlika ay naglalaman ng ilang dignidad na mahirap itago. Ang mga tingin ni Xiao Yan ay dahan-daang dumaan sa ilang taong lumitaw. Ang kanyang tingin ay tumigil saglit kay Yun Shan bago lumingon sa babaeng nakasuot ng buwan, na nasa gitna. Para magawa niyang kusang pag-alitan si Yunleng, na siyang First Elder, malamang na mataas ang kanyang katayuan. Sa loob ng Mystic Cloud Sect, maliban kay Yun Shan na naroroon, malamang na ang kasalukuyang sect leader lang, si Yun, ang may ganoong awtoridad. Lumipat pataas ang tingin ni Xiao Yan. Sa wakas ay tumigil ito sa matikas at marangal na magandang mukha. Nag-interact ang dalawang titig at saglit na nawalan ng malay. Kaagad, bigla silang napuruhan. Sa sandaling ito, isang banayad na simoy ng hangin ang dumaan at lumitaw ang dalawang mapurol na mukha na nakatingin sa isa't isa. Yunji. Yao Yan. Sa tahimik na hangin, dalawang gulat na boses na nagdadala ng kaguluhan ang biglang lumabas sa bibig ni Xiao Yan at ng sect leader ng Mystic Cloud Sect na si Yun. Pagkalabas ng mga salita sa kanilang bibig ay nagulat silang dalawa. Ang kanilang mga tingin ay umikot ng isang tingin sa kanilang paligid. Tila may naramdaman sila at agad na sumailalim sa ilang pagbabago ang kanilang mga ekspresyon. Yunji. Matiim na tinitigan ng tingin ni Xiao Yan ang magandang mukha, na tila medyo naguguluhan. Pagkaraan ng ilang sandali, tila may naisip si Xiao Yan.
Napabuga siya ng malalim na malamig na hininga. Sa hindi malamang dahilan, tahimik na nanlamig ang kanyang puso. Medyo nanginginig ang boses niya sa galit. Natatakot ako na mas angkop na tawagin kang sect leader ng Misty Cloud Sect, yun, hindi ba? Ikaw. Ang mga matang iyon na puno ng dignidad sa loob ng malaking bulwagan kanina ay medyo nalilito at hindi sigurado. Tumawa si Yun. Hindi ko akalain na ang Xiaoyan na binanggit ni Yanran ay ikaw pala. Kilala mo ba si Xiaoyan? Nang marinig ang medyo walang isip na pag-uusap ng dalawa, si Yunleng at ang iba pang nakapaligid sa kanila ay natigilan. Nagkaharap sila. Sa tabi nila, napakunot ang noo ni Yunshan at hindi napigil ang hamarang. Ilang beses na kaming nagkita. Gayunpaman, itinago din niya ang kanyang tunay na pangalan, kaya tila medyo umiiwas si Yun habang mahinang sumagot. Unti-unting nadismaya ang puso ni Xiaoyan nang marinig ang mga salita ni Yun. Kinuya niya ang sarili at umiling. Pagkatapos ay itinaas niya ito at nakangiting sinabi. Si matalinong Yun ay ang sect leader ng Misty Cloud Sect. Ako ay isang maliit na tao na walang pangalan, paano tayo magkakilala? Ang taong kilala ko ay tinatawag na Yunji at hindi Yun. Kinagat ng likod ng mga ngipin ni Yun ang kanyang mapupulang labi. Napatitig siya sa batang mukha na naglalaman ng panlilibak sa sarili. Ang mga salitang iyon niya ay naging dahilan upang si Yun ay bahagyang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Ang kanyang mga kamay sa loob ng kanyang manggas ay humigpit din. Ang antas ng lakas na ginamit ay talagang naging sanhi ng pagputi ng kanyang buto ng daliri. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Yunshan sa pagitan ni Xiaoyan at Yun. Lalong lumalim ang pagkunot ng kanyang noo. Ramdam niya na tiyak na may nangyari sa kanilang dalawa. Xiaoyan, hinayaan na kitang umalis sa huling pagkakataon. Bakit ka napunta sa Misty Cloud Sect ko ngayon? At saka, pinahiya mo ang elder ng sekta natin sa harap ng lahat. Sa tingin mo ba ay madaling ibuli ang Misty Cloud Sect natin? Bagamat mayroon kang Reyna Medusa na sumusuporta sa iyo, ang matandang ako ay nais na payuhan ka na huwag mag-overboard sa anumang bagay na gagawin mo, kung gusto mong pumunta sa isang maling lugar, kung gusto mo. Sinulyapan ni Yunshan si Reyna Medusa sa likod ni Xiaoyan at sumigaw sa malalim na boses. May bahagyang galit sa loob ng kanyang pag-iyak. Ang tingin ni Xiaoyan ay walang pakialam na lumipat mula kay Yun patungo kay Yunshan. Malamig siyang tumawa. Sect Leader Yunshan, natatakot ako na kailangan mong tanungin si First Elder Yunleng sa kadahilanang napunta ako sa Misty Cloud Sect, hindi ba? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Yunshan. Marahas niyang pinutol si Yunleng gamit ang kanyang mga mata bago sinabi sa malalim na boses. Sa pagkakataong ito, medyo pabigla-bigla lang ang mga kilos ni Yunleng. Bukod dito, hindi siya nakagawa ng malaking pinsala sa iyong Xiao Clan. Magpapadala ako ng isang tao mula sa Misty Cloud Sect upang bayaran ang iyong clan para sa kung ano ang nasira. Sige, kung dumating ka dahil sa bagay na iyon, maaari kang umalis. Hahaha. Nagulat si Xiaoyan nang marinig niya ang mga salita ni Yunshan. Agad siya at biglang nagpakawala ng tawa. May kaunting salbahan na pagpatay sa loob ng kanyang pagtawa. Sa susunod na sandali, si Xiaoyan, na nakayuko at nagpakawala ng malakas na tawa, ay biglang itinaas ito. Ang maselang at gwapong mukha na iyon ay nabaluktot sa layuning pumatay. Yunshan, nagsasalita lang ako ng ganito kagalang-galang dahil nirerespeto kita bilang senior. Gayunpaman, ignorante ka ba talaga o nagkukunwaring ignorante ka? Sa palagay mo ba talaga na ang matandang aso na si Yunleng ay pumunta sa aking Xiao Clan para lang sirain ang ilang mga gusali? Dahil sa ginawa niya sa pagkakataong ito, halos mapuksa ang buong Xiao Clan ko. Paano ka babanggitin ng isang kabayaran sa pamamagitan ng isang casual? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng iilang tao sa langit nang marinig nila ito. Ang mga ekspresyon ni Yunshan at Yun ay naging mas pangit. Hindi nila inaasahan na napakaraming bagay ang tinago ni Yunleng at ng iba pa sa kanila. Totoo na medyo sobra si Yunleng tungkol sa bagay na ito. Anong kabayaran ang gusto mo? Susubukan ng may Misty Cloud Sect ang lahat ng aming makakaya na sumang-ayon sa kanila.
Matigas na sabi ni Yunshan. This time around, medyo mahina na ang tono niya siguro dahil mali ang side niya. Kompensasyon. Ang alam mo lang ay kabayaran. Ang kanyang tugon ay parang kulog habang ang isang dagandong ay sumabog at ang kanyang mukha ay nagkaroon ng mabangis na ekspresyon. Nang marinig ang insultong ito na napakapurol, lahat ng miyembro ng Misty Cloud Sect, kasama na si Yunshan mismo, ay naramdaman na medyo nahihilo ang kanilang mga ulo. Dahil sa kanyang katayuan, kailan pa siya nakatanggap ng ganitong pang-aabuso. Matapos makaramdam ng kaunting pagkahilo, umusbong ang galit. Naging madilim at solemn na rin ang ekspresyon ni Yunshan. Ang matandang asong iyon na si Yunleng ay humabol sa aking ama mula sa angkan ng Xiao, na nagbabalak na patayin siya. Hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik, at hindi namin alam kung buhay pa siya o hindi. Kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, sisirain ko ang Misty Cloud Sect kahit na kailangan kong isugal ang buhay kong ito. Sa orihinal, ang pagkawala ni Xiao Zhan ay naging dahilan upang ang puso ni Xiao Yan ay mapuno ng layuning pumatay at galit. Ngayong bigla niyang natuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ni Yunji, ang kanyang puso ay medyo nabalisa. Ang idinagdag sa lahat ng ito ay ang kabuuang katarantaduhan na sinabi ni Yunshan, ang puso ni Xiao Yan, na nag-iingat na ng hangarin sa pagpatay na sinamahan ng kabangisan na umuusbong sa loob nito, sa wakas ay sumabog na parang bulkan. Ang iyong ama. Hindi sinabi ni Yunleng na sinaktan niya ang iyong ama. Hindi mapigilan ni Yun na sabihin habang nakatingin kay Xiao Yan na lalong nagiging wild. Kung gayon ang ibig mong sabihin ay gawa-gawa lamang ang katotohanang nasaksihan ng ilang daang miyembro ng Xiao Clan. Upang mailihis si Yunleng, ang tatlong matandang asong iyon, ang tatay ko ay tumakas mag-isa sa Wotan City. Hinabol ni Yunleng at ang dalawa pa. Pagkatapos nito, hindi na bumalik ang tatay ko. Kung hindi ko mahahanap ang Misty Cloud Sect para ayusin ang account na ito, sino ang hahanapin ko? Sino? Mabangis ang ekspresyon ni Xiao Yan habang umaatungal kay Yun. Sa napakaraming taon, ito ang unang pagkakataon na siya ay galit na dinainggal ng ilan. Sa lohikal na pagsasalita, si Yun ay agad na magagalit. Sa hindi malamang dahilan, gayunpaman, hindi siya maaaring magalit kahit kaunti kapag kaharap ang taong ito sa kanyang harapan. Kinagat niya ang kanyang mapupulang labi gamit ang likod ng kanyang mga ngipin at ibinaling ang kanyang tingin kay Yunleng. Galit niyang sinabi, Yunleng, bigyan mo ako ng malinaw na paliwanag tungkol sa bagay na ito. Kung hindi, may awtoridad akong utusan kang pansamantalang ibigay ang posisyon sa First Elder. Sect Leader, hindi ko sinaktan ang kanyang ama. Tumutulo ang malamig na pawis mula sa ulo ni Yunleng habang nagmamadaling sinabi. Noon, talagang hinabol namin siya. Gayunpaman, nang hulihin na sana namin siya sa isang masukal na kagubatan, bigla siyang nawala. Pagkatapos noon, kahit hinanap namin ang kalapit na rehiyon, wala pa rin kaming nakitang bakas niya. Biglang nawala. Bahagyang pinagdikit ni Yun ang kanyang mga kilay, itinikom ang kanyang mga ngipin at pinagalitan. Ang lakas ni Xiao Zhan ay sa klase lang ng Dadoshi. Paano siya mawawala sa harap ninyong lahat ng isang dawang at dalawang dawling? Kung gusto mong magsinungaling, dapat kang maghanap ng mas magandang dahilan. Ako rin ay ignorante tungkol dito. Ngunit ang totoo ay ganoon. Kung ang sect leader ay hindi naniniwala sa akin, maaari kang pumunta at tanungin si Yunlei at ang iba pa. Nasaksihan din nila ito ng kanilang mga mata. Maaari akong sumumpa na hindi ako nagsinungaling tungkol sa bagay na ito. Ngumiti ng mapait si Yunleng at sinabi. Nagpalitan ng tingin sina Yun at Yunshan. Sumimangot sila ng husto. Kahit na maniwala sila sa mga salita ni Yunleng, tiyak na hindi papayag si Xiao Yan na pabayaan ang mga bagay na ganito. Inangat ng dalawa ang kanilang mga ulo at nakita nga ang ekspresyon ni Xiao Yan na unti-unting nagiging madilim at solemn. Tinitigan ng tingin ni Xiao Yan si Yunleng sa madilim at malamig na paraan. Ang galit na sumabog sa kanyang puso ay naging dahilan upang hindi na siya makinig sa alinman sa mga kalokohan ng kabilang partido. Huminga siya ng malalim ng malamig na hangin at pinagsalikop ang dalawang kamay. Ang malaking heavy Zuan ruler ay nawala sa kanyang palad.
Ang kanyang kanang kamay ay dahan-dahang iniunat at isang kulay berdeng apoy ang pumulupot pataas sa harap ng mga tingin ng lahat. Kung hindi mo ibibigay ang tao ngayon, sisirain ko ang lugar na ito. Tinitigan ni Xiaoyan ang kulay berdeng apoy. Ang maitim at itim na mga pupils niya ay sumasalamin sa isang mabangis na berdeng glow. Ang boses na parang bumubulong sa sarili, ay naglalaman ng layuning pumatay, dahilan upang bahagyang magbago ang ekspresyon ng lahat ng naruroon. Xiaoyan, bigyan mo ako ng ilang araw. Magpapadala ako ng mga tao para tulungan kang maghanap. Kung talagang tulad ng sinabi ni Yunleng, hindi dapat nasa panganib ang buhay ng iyong ama. Nagmamadaling tumugon si Yun nang makitang naging ligaw si Xiaoyan. Hindi na kailangan. Wala na akong tiwala sa mga tao mula sa Misty Cloud Sect. Marahang umiling si Xiaoyan. Ibinaba niya ito at pinagmasdan ang kulay berdeng apoy na panla na marahang kamakaway sa kanyang kamay. Ngayon, gusto ko ang buhay ng matandang asong iyon, si Yunleng. Xiaoyan, mali talaga si Yunleng tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, hindi ba't medyo sobra na para sa iyo na kitilin ang kanyang buhay dahil lang dito? Sinabi ni Yunshan sa malalim na boses. Bukod dito, kahit na may tulong ka kay Reyna Medusa, medyo imposibleng gamitin ang sarili mong lakas para patayin si Yunleng, hindi ba? Hindi ko guguluhin ang bagay na ito ngayon. Umalis ka. Tiningnan ni Xiaoyan si Yunshan na ikan-away ang kanyang kamay at isang pangungutya ang lumabas sa gilid ng kanyang bibig. Dahan-daang itinaas ang kaliwang kamay niya. Gamit ang kanyang kamay, isang makapal na puting apoy ang biglang lumitaw sa paningin ng lahat. Itong Heavenly Flame. Ang mga mata ng lahat ng naruroon ay biglang nanliit nang makita nila ang caster ng makapal na puting apoy. Yunshan, ito ay isang bagay na pinilit mong gawin ko. Tiningnan ni Xiaoyan ang dalawang magkaibang kulay na apoy sa kanyang kamay at mahinang bamulong. Saglit na huminto ang kanyang mga kamay. Kaagad, nagsimula silang dahan-daang lumipat sa isa't isa sa harap ng mga mata ng lahat. Sa labas ng Misty Cloud Sect, may ilang umaagos na ilaw na biglang kumislap. Agad silang huminto sa isang malaking puno. Nang dama po ang kanilang tingin sa dalawang uri ng Heavenly Flame sa mga kamay ni Xiaoyan na dahan-dahang pinagsasama, hindi nila napigilan ang paglanghap ng malamig na hangin. My God! Baliw talaga ang lalaking ito. Plano ba niyang sirain ng tuluyan ang Misty Cloud Sect? Paano siya na-provoke ng mga idiot ng Misty Cloud Sect na iyon hanggang sa puntong ito? Lumitaw ang figure ni Hai Badong sa tuktok ng isang puno. Natigilan siya habang pinagmamasdan ang berde at puting apoy na papalapit sa isa't isa. Halos mapurol ang boses niya habang umuungol. Battle Through the Heavens. Kabanata 363. Pagpatay kay Yunleng. Lahat ng tao sa loob ng Misty Cloud Sect ay nagtaas ng ulo para panoorin ang berde at puting apoy sa itaas ng mga kamay ni Xiaoyan, na unti-unting lumalapit. Sa sandaling ito, kahit na ang mga disipulo, na mahina ang lakas, ay nagsimulang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Nagsimulang kumalat ang isang kaguluhan sa buong mga disipulo ng Misty Cloud Sect. Xiaoyan, anong balak mong gawin? Bilang isang Daozang, unang naramdaman ni Yunshan ang pagkabalisa na namumuo sa kanyang puso. Agad na nanlaki ang mga mata niya habang sumisigaw ng mahigpit. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang kanyang sinabi. Ang kanyang mga mata, na puno ng makapal na layuning pagpatay, ay matamang tumitig sa dalawang magkaibang kulay na apoy. Habang ang dalawang magkaibang apoy ay nagsimulang magsanib, ang espasyo sa pagitan ng kanyang dalawang palad ay nagsimulang maging sobrang baluktot. Maraming mga muffled na parang kulog na pagsabog ang ibinuga mula sa loob nila, na ikinagulat ng mga kaluluwa ng mga nanonood. Sa likod ni Xiaoyan, si Reyna Medusa ay nakatingin din sa aksyon ng una sa gulat. Habang pinipigilan siya ng Heaven Swallow ang python na espiritu noong nakaraan, alam lang niya ang ilan sa mga pangyayari sa paligid ni Xiaoyan. Ang Angry Buddha Lotus Flame na ito ay nagkataon na kahit na hindi niya alam na umiiral. Pinagsasama ang dalawang magkaibang Heavenly Flames. Hindi ba't ang taong ito ay sobrang baliw? Bahagyang kumunat ang noo ni Queen Medusa, isang Green Lotus Core Flame lang ang nagpahirap sa kanya hanggang sa halos wala na siyang buhay. Tigilan mo siya.
Habang nakikita niya ang kaguluhang naidulot mula sa banggaan sa pagitan ng mga palad ni Xiaoyan, unti-unting naging seryoso ang mukha ni Yunshan. Nararamdaman niya kung gaano katikot kung magsanib ang dalawang apoy. Agad naman niyang ikan-away ang kanyang kamay at sinabi sa malalim na boses. Nang marinig nila ang pag-uutos ni Yunshan, si Yunleng at ilang iba pa, na naghihintay na rito, ay agad na ikinumpas ang mga pakpak ng Daochi sa kanilang likuran. Ang kanilang mga katawan ay agad na naging mga sinag ng liwanag na bumaril patungo kay Xiaoyan. Malamig na pinanood ni Xiaoyan si Yunleng at ang iba pang nakapaligid sa kanya habang papalapit sila. Dahan-dahan niyang itinaas ang purple cloud wings sa kanyang likod at ang kanyang katawan ay biglang bumaril pabalik. Sa kanyang pag-atres, ang dalawang kulay na apoy sa kanyang mga kamay ay nagsimula ng umikot sa isa't isa. Maraming berdeng-puting apoy ang paulit-ulit na pinaputok mula sa punto ng kontak tulad ng isang electric current. Paminsan-minsan, isang apoy na bumubulusok mula sa loob nito ay dumapo sa isa sa malalaking puno. Ilang sandali pa, ang malalaking puno, na mahigit 10 metro ang taas, ay naging isang tumpok ng abo sa harap ng maraming nakakagulat na mga tingin. Ang ilang mga tao sa langit ay paulit-ulit na kumikislap at humabol sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga tingin sa ibaba. Bagamat ang bilis ng purple cloud wings ni Xiaoyan ay hindi maihahambing sa isang tunay na pares ng Daochi wings, nagawa niyang tusong makatakas sa bawat oras na malapit na siyang mapaligiran ng maliksi na pag-iwas pati na rin ang paggamit ng heavenly flame sa kanyang mga kamay, na kinatatakutan ni Yunleng at ng iba pa. Sa oras na sila ay humabol at siya ay tumakas, ang dalawang uri ng apoy sa kamay ni Xiaoyan ay natapos na sa kalahati ng proseso ng pagsasama. Ang berde at puting apoy ay nabalot sa isa't isa, na parang isang kumpol ng apoy, na paulit-ulit na nagpapalabas ng berde at puting kuryente. Baliw talaga ang lalaking ito. Habang pinagmamasdan niya si Xiaoyan na paulit-ulit na umiwas na mahuli ni Yunleng at ng iba pa, si Yunshan ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga. Lumakad siya pasulong at kakaibang lumitaw ang kanyang katawan sa daanan kung saan umatras si Xiaoyan na parang nag-teleport. Iniabot niya ang kanyang kanang kamay at isang puwersa ng pagsipsip ang lumakas. Tulad ng plano ni Yunshan na hulihin si Xiaoyan sa isang pagkakataon, isang figure ng tao ang kumislap sa kanyang harapan at lumitaw si Reyna Medusa upang harangan siya mula sa harapan. Mahina niyang sinabi. Ginamit ng Misty Cloud Sect ang lahat ng lakas nito para makuha ang isang Daoshi, at sa huli ng lahat, kailangan mo ring kumilos. Hindi ba ito masyadong nakakahiya? Reyna Medusa, huwag mong isipin na ang matandang ito ay tunay na natatakot sa iyo. Kaya lang ayoko na masaktan ka. Ngayon, malinaw na si Xiaoyan ay dumating upang makahanap ng gulo sa aking Misty Cloud Sect. Sana ay hindi ka masangkot sa mga bagay na walang kinalaman sa iyo. Kung hindi, ang aking Misty Cloud Sect ay hindi rin isang bagay na maaari mong basta-basta matapakan. Tiningnan ni Yunshan si Reyna Medusa na humaharang sa kanya, at sumigaw na may medyo madilim at solemne na ekspresyon. Kung interesado ka, masaya akong samahan ka sa pagsubok ng aking mga pag-atake. Mula nang mabawi ko ang kontrol sa katawan na ito, talagang hindi ko na ginagamit ang aking buong lakas. Isang matamis na ngiti ang sinabi ni Reyna Medusa. Sa totoo lang, may ilang pagkasabik sa loob ng kanyang mga mata. Bahagyang namula ang mukha ni Yunshan. Lumingon siya at sumigaw kay Yunyun. Pigilan ang pagsanib ng heavenly flame sa mga kamay ni Xiaoyan. Pipigilan ko si Queen Medusa. Ito. Nagulat si Yunyun nang marinig niya ang mga salita ni Yunshan. May pagpupumigla sa kanyang mukha at talagang nakatayo siya sa hangin nang walang ginagawa. Anong ginagawa mo? Masyadong nakakatakot ang bagay na nasa kamay ni Xiaoyan. Kung itatapon niya ito sa Misty Cloud Sect, ang taluktok ng bundok na ito ay ganap na mawawasak. Pagdating ng panahon, ang mga disipulo sa Misty Cloud Sect ay tiyak na mamamatay o malubhang nasaktan. Magiging karapat-dapat ka pa ba sa posisyon ng sect leader na ito? Medyo natigilan si Yunshan nang makita niyang hindi talaga kumilos si Yunyun ayon sa kanyang mga salita. Agad siyang nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Oo, guro. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Yunyun.
Sa ilalim ng hindi mabilang na mga titig ng mga alagad ng Misty Cloud Sect sa ibaba, itinikom niya ang kanyang mapuputing ngipin at tumango. Ang pares ng mga pakpak sa kanyang likod ay dahan-daang ibinaba at ang kanyang katawan ay naging banayad na simoy ng hangin na lumipad patungo kay Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yun Shan nang makitang gumalaw si Yun Yun. Nilinggan niya ang kanyang ulo at malamig na tinitigan si Reyna Medusa habang sinabi niya. Kahit na hindi ako kumikilos, tiyak na imposible para kay Xiaoyan na matagumpay na pagsamahin ang Heavenly Flames. Pinipigilan lang kita. Wala akong pakialam kung magtatagumpay siya o hindi. Sinulyapan ni Reyna Medusa si Xiaoyan na lumilipad sa lahat ng direksyon habang hinahabol at tamad na sumagot. Malamig na tumawa si Yun Shan. Ibinaling niya ang kanyang ulo at sinundan ng kanyang mga mata ang pagtugis na nangyayari sa langit sa itaas niya. Matiim na tumitig ang kanyang tingin sa lugar sa pagitan ng kamay ni Xiaoyan. Habang nagsasama-sama ang dalawang uri ng apoy, unti-unting naipon ang isang nakakatakot na enerhiya na kahit si Yun Shan ay kailangang seryosohin. Ang pares ng mga pakpak sa likod ni Xiaoyan ay ikinapak habang siya ay makitid at mapanganib na umiiwas sa suntok ni Yun Leng ng paulit-ulit. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, at isang puting liwanag ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata. Nakita niya na parang multo ang lumitaw sa harap niya. Isang makapal na puting glue ang nakakabit sa kanyang mahabang pinong kamay. Sa sandaling ito, ang kanyang mga kamay ay direktang pumutok ng paputok patungo sa bowl ang apoy sa palad ni Xiaoyan. Sa hitsura ng sitwasyon, ang bowl ang apoy na pinaghirapan niyang pagsamahin ay malamang na bumagsak sa lugar kung ito ay tamaan. Galit na nagngangalit si Xiaoyan. Ang kanyang mga kamay, na nagpapanatili ng pagsasama ng Heavenly Flames, ay biglang itinaas ng mas mataas. Pagkatapos ay ikinumpas niya ang kanyang mga pakpak at talagang ginamit ang kanyang dibdib upang salubungin ang palad ni Yun Yun. Nagulat si Yun Yun nang makita niyang ginagamit ni Xiaoyan ang kanyang buhay para lumaban ng hindi natatakot sa kamatayan. Mahigpit na nakakunot ang kanyang mga kilay habang matamang nakatitig sa maitim at itim na mga mata na parang tinta. Sa sandaling dumampi ang palad sa dibdib ng una, hindi sinasadyang lumambot ang kanyang puso. Sa isang mahinang buntong hininga, iginalaw niya ng bahagya ang kanyang katawan at ang kanyang kamay ay nakapatong malapit sa dibdib ni Xiaoyan habang lumilipad siya lampas dito. Xiaoyan, maaari tayong umupo at pag-usapan kung may anumang bagay. Hindi mo ba pwedeng ibahin ang usapin hanggang sa maging ganito kahigpit? Isang malambot na boses na naglalaman ng nagmamakaawa na pakiramdam dito ay ipinadala sa mga tainga ni Xiaoyan. Walang dapat pag-usapan. Ang iyong Misty Cloud Sect ang lumampas na. Ang utang ng dugo ay dapat bayaran ng dugo. Talagang kukunin ko ang buhay ni Yun Leng. Kinagat ni Xiaoyan ang kanyang mga ngipin at mabilis na umatras habang malamig na tumatawa. Ngunit inosente ang mga disipulo ng Misty Cloud Sect. Bakit mo sila gustong idowit? Ang kamay ni Yun Yun ay nakapatong malapit sa mga balikat ni Xiaoyan habang siya ay lumipad. Tila ito ay isang lubhang mapanganib na pag-atake, ngunit ito ay ginawa niya ng may layunin. Nang pumasok si Yun Leng sa aking Xiao Clan, naisip ba niya ang ilang daang tao ng aking Xiao Clan na muntik nang mapatay dahil sa kanya? Huwag mong sabihin sa akin na hindi sila inosente sa anuman. Nanginginig ang katawan ni Xiaoyan habang galit na galit niyang sinabi. Napaawang ang bibig ni Yun Yun habang pinagmamasdan ang mukha ni Xiaoyan na punong-puno ng berdeng galit. Isang mahinang buntong hininga lang ang nailabas niya habang may mapait na ngiti. Masyado ka nang nabalisa ngayon. Hintayin natin na tumahimik ka bago natin ipagpatuloy ang pag-uusap. Gayunpaman, ang bagay na iyon sa iyong kamay ay talagang nakakatakot. Hindi ako papayag na magpatuloy ka sa paglikha nito. Pasensya na. Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang iyon, ikinapak ni Yun Yun ang mga pakpak ng hangin sa kanyang likuran. Ang kanyang bilis ay biglang tumaas. Sa isang iglap, nagpakita siya sa harap ni Xiaoyan. Ang mahinang mabangong halimuyak na pamilyar kay Xiaoyan ay agad na dumaloy sa ilong ni Xiaoyan. Ang amoy ay eksaktong kapareho ng isang taon na ang nakalipas. Habang pinagmamasdan niya ang magandang mukha na malapit lang, biglang sinabi ni Xiaoyan ang mga salitang iyon na may kakaibang pagkakataon. Ang maselang kamay,
na marahas na iniabot, ay biglang huminto sa sandaling ito. Isang pamumula ang biglang lumitaw sa mukha ni Yun nang walang anumang pag-aalinlangan. Sa sandaling sinabi ni Xiaoyan ang mga salitang iyon, nakabawi na siya. Agad siyang bumantong hininga at ikinapak ang kanyang mga pakpak, sinamantala ang sandaling nag-alinlangan si Yun. Mabilis siyang humiwalay sa atake ni Yun. Maliit na kapwa. Nakabawi din si Yun nang umatras si Xiaoyan. Namumula pa rin ang mukha niya sa nakalalasing na pula. Marahan siyang lumuwa bago iniangat ang kanyang ulo patungo kay Xiaoyan na lumilipad pa atras. Gayunpaman, unti-unting lumalabas ang pamumutla sa kanyang mukha. Nakita niya na ang dalawang kulay na apoy ay ganap na nagsanib sa sandaling ito. Ang mga ahas ng apoy ay bumaril sa lahat ng direksyon habang sila ay patuloy na kumikislot, na parang may lalabas na bagay. Talaga bang nilikha niya ito? Oras na para magmadali at umatras. Sa pagkakataong ito, ang Misty Cloud Sect ay makararanas ng matinding pagkawala. Mula sa isang lugar na hindi kalayuan, pinagmasdan ni Hai Badong ang berdeng-puting bola ng apoy na paulit-ulit na kumikislot sa kamay ni Xiaoyan. Hindi niya sinasadyang lumunok ng laway at sinabi sa nanginginig na boses. Sa hindi mabilang na mga titig, ang bolang apoy sa kamay ni Xiaoyan ay nagmamadaling gumalaw. Ilang sandali pa, biglang pumutok ang bolang apoy. Ang liwanag mula sa apoy ay kumikinang ng maliwanag, at ang isang berdeng-puting kulay na lotus na apoy na kasing laki ng palad ay nakabaluktot mula sa loob ng bolang apoy. Pagkatapos nito, nasuspine ito sa itaas ng kanang kamay ni Xiaoyan. Itong bastos Yunleng. Natigilan si Yunshan habang pinagmamasdan ang berdeng-puting apoy na lotus. Ilang sandali pa, bigla siyang nagmura ng madiin. Ang enerhiya na umaapaw mula sa apoy na lotus na iyon ay nagbigay sa kanya ng isang salpok na patayin si Yunleng sa isang sampal. Bakit wala siyang ibang magawa kundi ang may layuning maghanap ng ganoong kaaway, na kahit siya ay mahihirapan? Ang taong ito ay mayroon pa talagang isang bagay na napakalakas. Bakas din sa mukha ni Reyna Medusa ang pagkagulat habang umuungol. Ang mukha ni Xiaoyan ay naglalaman ng isang panatikong ekspresyon habang ang kanyang mga tingin ay matamang nakatitig sa apoy na lotus sa kanyang palad. Isang pagkahilo ang biglang lumitaw sa kanyang isipan, ngunit nanggigigil ang kanyang mga ngipin at tiniis iyon. Biglang inikat ang kanyang ulo, ibinato ni Xiaoyan ang kanyang madilim at malamig na tingin kay Yunleng sa ibaba. Nanginig ang puso ni Yunleng nang makita niyang tumingin sa kanya si Xiaoyan. Ang kasalukuyang kanya ay malinaw ding nadama kung gaano nakakatakot ang apoy na lotus na iyon sa kamay ng huli. Kaagad, paulit-ulit na tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang mukha. Isang takot na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Matandang bastos, pumunta at mamatay. Dumura si Xiaoyan habang ngiti-ngiti. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula habang siya ay umuungal sa galit. Xiaoyan, hindi ko talaga sinaktan ang tatay mo. Talaga. Siya ay talagang nawala. Namutla ang ekspresyon ni Yunleng nang maramdaman niya ang layunin ng pagpatay ni Xiaoyan. Mabilis na bumaba ang kanyang katawan habang siya ay sumigaw. Xiaoyan, hindi. Ang magandang mukha ni Yun ay mapatla habang siya ay sumigaw ng hindi sinasadya upang subukang pigilan siya. Tumitig ang tingin ni Xiaoyan sa magandang mukha ni Yun. Isang pait ang lumabas sa sulok ng kanyang bibig. Marahan niyang ipinilig ang ulo at mahinang sinabi. Huli na ang lahat. Bahagyang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Unti-unting bumangon ang berdeng-puting apoy na lotus. Marahang iwinagayway ni Xiaoyan ang kanyang kamay na may walang ekspresyon na mukha. Ang green-white fire lotus ay agad na naging isang sinag ng nagninangas na liwanag na pumutok ng paputok patungo kay Yunleng sa ibaba, na sinusubukang tumakas. Sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga titig, ang berdeng-puting apoy na lotus ay parang isang bulalakaw na nagmula sa kalawakan habang nagdadala ito ng isang mapanirang puwersa, hamampas sa malayong hangin, at mabilis na naabutan si Yunleng, na may takot na mukha. Ang selyo sa kamay ni Xiaoyan ay biglang nabuo habang siya ay sumisigaw na may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Bang! Nang bumagsak ang sigaw, ang berdeng-puting apoy na lotus ay biglang sumabog sa harap ng maraming nakakagulat na mga tingin. Sa sandaling ito,
Isang pagsabog na parang kulog ang maririnig sa loob ng radius ng ilang daang kilometro sa palibot ng Misty Cloud Sect. Battle Through the Heavens. Kabanata 364. Sitwasyon ng buhay at kamatayan. Umalangaw-ngaw sa buong kalangitan ang malakas at dumadagandong na pagsabog. Sa sandaling ito, ang tuktok ng Misty Cloud Mountain ay tila naging isang sesabog na bulkan sa isang iglap. Ang mainit na berdeng-puting apoy na panla ay naging alon ng apoy at nagsimulang lumaki sa isang hugis na parang arko. Sa isang iglap, ang Misty Cloud Mountain ay nagsimulang manginig ng husto. Maraming malalaking crack line ang gumapang sa pader ng bundok, at nagsimulang kumalat na parang apoy. Ang mga bato sa bundok ay gamulong pababa at ang mga puno ay sinunog. Ang eksena ay katulad ng sa Doomsday. Ang magulong naglalagablab na alon ay bumuo ng napakalaking hugis lotus na apoy sa tuktok ng Misty Cloud Mountain. Malinaw pang ang nakikita ito ng isa sa loob ng 50 kilometrong radius mula sa bundok. Hindi mabilang na mga tao sa loob ng radius na 50 kilometro ang nagtaas ng kanilang mga ulo at pinanood ang pamumulaklak ng apoy na lotus sa tuktok ng Misty Cloud Mountain na may gulat na mga ekspresyon. Kahit na malayo sila sa bundok, ramdam pa rin ng mga tao na biglang uminit ang hangin. Ang isang perpektong hugis na Angry Buddha Lotus Flame ay talagang may kakilakilabot na mapangwasak na kapangyarihan. Sa kalangitan, ilang daang metro mula sa tuktok ng Misty Cloud Mountain, ang mga figure ng Haibadong at ng iba pa ay kumikislap at lumitaw. Pinagmasdan nila ang malaking lotus ng apoy na nakatayo ng paalang sa pagitan ng langit at lupa, at naramdaman ang mainit na alon na ibinubuga. Hindi nila napigilan ang pakiramdam na nanunuyo ang kanilang lalamunan. Ang ganitong uri ng puwersa ay talagang medyo nakakatakot. Ang bagay na ito ay talagang nilikha ni Xiaoyan. Nakalunok ng laway si Jie Xingtian. Mahirap itago ang gulat sa mukha niya. Bagamat noon pa man ay napakataas na ng tingin niya kay Xiaoyan, hindi niya inaasahan na ang isang Dadoshi ay talagang nakapagpalabas ng isang nakakatakot na pag-atake na kahit siya mismo ay nakaramdam ng palpitation sa kanyang puso. Hindi kalayuan sa gilid ni Jie Xingtian, mapait na ngumiti si Fama at tumango. Sa tuwing magkikita sila, ang binata na ito ay tinatawag na Xiaoyan, tila siya ang magiging dahilan ng kanilang labis na pagkabigla. Ang misteryosong flame lotus na kasalukuyan niyang ipinakita ay nagbigay sa kanila ng matinding pagkabigla. Habang iniisip niya ito, biglang naawa at panghihinayang si Fama sa kanyang puso. Ayon sa nakatagong potensyal na ipinakita ni Xiaoyan, siya ay talagang katumbas ng halaga ng malaking nilalang na ito na kilala bilang Misty Cloud Sect. Sa madaling salita, kahit na nasaktan niya ang Misty Cloud Sect dahil kay Xiaoyan, ito ay lubos na sulit. Old Hai, ang matandang iyon ay talagang may matalas at tumpak na paningin. Marahan na bamantong hininga si Fama at sinulyapan si Haibadong na nakatayo sa ere sa di kalayuan habang mahinang sinabi sa kanyang puso. Talagang sumabog ang usapin ngayon. Ano ang ginawa ng Misty Cloud Sect? Ayon sa karakter ni Xiaoyan, maliban kung siya ay talagang desperado, hindi siya gagawa ng ganoong kabaliwan na bagay. Ang mga mata ni Haibadong ay matamang nakatitig sa lugar kung saan namumulaklak ang apoy na lotus. Medyo pangit ang kanyang ekspresyon habang hinihimas ang kanyang mga kamay at nagsasalita na may mapait na ngiti. Ang lakas ng Angry Buddha Lotus Flame ay talagang nakakatakot. At saka, hindi mahirap patayin si Yunleng. Ang pinakamahalaga, gayunpaman, ay si Yunshan pa rin. Malinaw na alam ni Haibadong na direktang nahimatay si Xiaoyan matapos gamitin ang Angry Buddha Lotus Flame noong nakaraang pagkakataon. Kung hindi siya pumasok at nagligtas sa kanya, malamang na kahit si Xiaoyan mismo ay makumbelsyon hanggang mamatay sa nalalabing alon ng Angry Buddha Lotus Flame. Sa kasalukuyang naruroon si Yunshan, kahit na gusto niyang kumilos, tiyak na imposible para sa kanya na muli niyang alisin si Xiaoyan at matagumpay na umalis. Bukod dito, naroon pa rin si Yunyun. Ang kahirapan ay tumaas ng isa pang ilang beses. Maliit na tao, sa pagkakataong ito, ikaw ay talagang walang ingat. Napabuntong hininga si Haibadong. Ibinaling niya ang tingin sa lugar kung saan unti-unting nawawala ang Fire Lotus. Ang alon ng apoy ay nagsimula ng dahan-dahang umatras mula sa lugar na iyon.
Maraming mga tingin ang pinagsama-sama sa tuktok ng Misty Cloud Mountain kung saan ang bundok ay nanginginig at ang lupa ay nanginginig. Doon namumulaklak ang apoy na lotus. Sa ganoong kalapit sa pagsabog, kahit na ang isang dawwang ay mahihirapang lubusang makatiis ng isang nakakatakot na mapanirang puwersa. Kasunod ng mabagal na daloy ng oras, ang alon ng apoy na tumakip sa Misty Cloud Mountain sa wakas ay nagsimulang maglaho. Isang kumpletong gulo ang lumitaw sa paningin ng isa. Kahit na inaasahan na ito ni Hai Badong at ng iba pa, hindi pa rin nila napigilan ang mapait na ngumiti at umiling-iling. Ang usok ay nawala at ang napakalaking open ground ay lumilitaw na sumailalim sa isang lindol. Ang mga basag na linya ay kumalat sa lahat ng direksyon. Karamihan sa orihinal na matayog na malaking bulwagan malapit sa field ay gumuho. Sinabog din ang batong monumento na nakatayo sa gitna ng open ground hanggang sa isang maliit na piraso na lang ang naipasok sa ibabaw ng bato. Ang natitirang bahagi ay nabasag lahat ng pulbos sa pamamagitan ng nakakatakot na mapanirang kapangyarihan ng apoy na lotus. Maraming mga gusali at bulwagan na matatagpuan sa paligid ng open ground ay direktang ginawang mga guho. Naroon pa rin ang mga daing mula sa mga disipulo ng Misty Cloud Sect na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw mula sa bukas na lupa. Siyempre, ang mapanirang kapangyarihan na nilikha ng isang Angry Buddha Lotus Flame na natural na namumulaklak ay hindi lamang sum-iris sa ilang mga gusali. Ang tanging dahilan na pumihil sa apoy na lotus mula sa paglikha ng labis na pagkasira ay isang malaking baligtad na mangkok na hugis energy barrier na nahulog mula sa himpapawid. Ang napakalaking energy barrier ay direktang nakabalot sa buong perimeter ng Misty Cloud Mountain Peak. Mula sa malatubig na alon na umiikot sa paligid nito, malamang na kahit ang isang malakas na dawwang ay mahihirapang basagin ito. Kahit na ganito, ang natitirang enerhiya na tumagos dito nang sumabog ang apoy na lotus ay nagawa pa ring sirain ang Misty Cloud Sect hanggang sa tuluyan na itong magulo. Sa sandaling nawala ang alon ng apoy, lumitaw din si Xiaoyan, na nasa langit. Mukhang masama ang kalagayan niya ngayon. Ang kanyang ekspresyon ay mapatla at ang kanyang mga palad ay sunog na itim. Nagmamadali ang paghinga ni Xiaoyan habang ang kanyang pulang-pula na mga mata ay tumama sa malaking energy barrier. Sa wakas, madilim ang kanyang ekspresyon nang huminto ang kanyang tingin kay Yunshan, na nasuspine sa himpapawid habang ang isang kamay ay nakalagay sa harang ng enerhiya. Kung titingnan ang kanyang gawi, mukhang ang energy barrier na ito na hamarang sa Angry Buddha Lotus Flame ang dapat niyang gawin. Siyempre, maaaring matagumpay na nablock ni Yunshan ang Angry Buddha Lotus Flame, ngunit naubos din niya ang napakalaking lakas. Ang kanyang paghinga, na orihinal na mahaba at banayad, ay biglang naging mas mabilis. Kung ikukumpara sa kanyang paghinga, ang ekspresyon ni Yunshan ay naging madilim na. Isang galit ang mabilis na namumuo sa kanyang mga mata. Ang madilim at makapal na tingin ni Xiaoyan ay tumama kay Yunshan. Sa wakas, huminto ito sa figure ng tao na hawak sa kaliwang kamay ni Yunshan. Nagulat siya at agad sumili ang malamig na ngiti sa gilid ng bibig niya. Ang taong dinadala ni Yunshan ay malinaw na si Yunleng, na siyang unang nakatanggap ng pag-atake ng Fire Lotus. Nang makita ang sariwang dugo na kasalukuyang bumabalot sa kanyang katawan at ang kanyang lalong mahinang paghinga, malinaw na wala siyang anumang pagkakataon na mabuhay. Isang matinding pagkahilo ang biglang umusbong sa ulo ni Xiaoyan. Bahagyang umindayog ang katawan niya habang nakadikit ang ngipin at tinitiis ito. Naglabas siya ng energy recovery pill mula sa loob ng kanyang storage ring at itinapon ito sa kanyang bibig. Pagkatapos nito, ikinapak niya ang kanyang mga pakpak at mabilis na hinayla pabalik ang kanyang katawan. Si Yunleng ay namatay na. Kaya, kailangan niyang mabilis na umalis sa lugar na ito. Sige, sige. Xiaoyan. Ikaw ang unang taong nagpababa sa Misty Cloud Sect ko sa ganoong estado sa loob ng maraming taon. Minamaliit talaga kita. Ang mga tingin ni Yunshan ay dahan-daang tumawid sa nasirang sekta sa ibaba habang siya ay biglang tumawa. Ang galit na nilalaman sa loob ng pagtawa ay nagpapalam sa lahat na sa ilalim ng katahimikan na iyon ay isang bulkan na malapit ng sumabog. Ibinaba ni Yunshan ang kanyang ulo at pinagmasdan si Yunleng, na halatang hindi mailigtas, sa kanyang kamay. Lalong lumaki ang galit sa kanyang mga mata.
Natahimik siya saglit bago siya itinapon patungo sa ilang elder sa open ground. Sa mahinang boses, sinabi niya. Pumunta ka at kunin si Elder Gohi upang subukang iligtas siya at tingnan kung makakaligtas siya. Mabilis na tinanggap ng dalawang elder si Yonleng na itinapon bago nagmamadaling yumuko at umatras. Marahang iwinagayway ni Yonshan ang kanyang kamay. Ang malaking harang ng enerhiya na hugis mangkok ay dahan-daang nawala. Huminga siya ng malalim na hangin. Ang kalmadong boses niya ay naglalaman ng layuning pumatay at galit habang ito ay walang tigil na umalangaw-ngaw sa buong Misty Cloud Mountain. Si Xiaoyan ay winasak ang ating sekta, pinatay ang ating matanda. Gamit ang aking posisyon bilang ang ikawalong henerasyong sect leader ng Misty Cloud Sect, ibinabalita ko na mula ngayon, siya ay ilalagay sa wanted list ng Misty Cloud Sect. Hindi tayo magpapahinga hanggang sa kanyang kamatayan. Ang kahihiyan na natanggap ng ating sekta ay dapat mahugasan ng kanyang dugo. Matagal na hindi nawala ang mahinang boses. Lahat ng nakarinig ng mga salitang ito ay natigilan ng napakatagal bago nakabawi. Marahan silang napabuntong hininga. Ang bagay na ito ay talagang tumaas sa pinakamahigpit na yugto. Ang magandang mukha ni Yun ay unti-unting namutla habang siya ay nananatili sa himpapawid. Malamig na pinagmamasdan ni Xiaoyan ang kalmadong mukha ni Yunshan. Ang kanyang ekspresyon ay katulad na hindi natinag sa utos na ito na habulin at patayin siya. Ang pares ng mga pakpak sa likod ng kanyang likuran ay pumutok at nag-aalala lamang siya sa mabilis na pag-atres. Dahil naglakas loob kang pumunta sa Misty Cloud Sect upang pilitin na patayin si Yunleng, dapat ay handa ka ring manatili sa likuran. Kahit na pinoprotektahan ka ngayon ni Queen Medusa, ang matandang ako ay tiyak na magdadala sa iyo na manatili sa Misty Cloud Sect magpakailanman. Biglang nanlaki ang mga mata ni Yunshan habang sumisigaw siya sa madilim na boses. Sa pagbagsak ng sigaw, ang katawan ni Yunshan ay agad na nawala sa lugar. Nakaramdam ng lamig ang balat sa katawan ni Xiaoyan nang mawala si Yunshan. Pilit niyang pinigilan ang mabilis na pag-urong ng katawan niya. Kaagad niyang inikat ang katawan niya ng pilit at sa sobrang lakas, inilipat ng konti ang katawan pakaliwa. Bang! Sa sandaling lumipat ang katawan ni Xiaoyan, lumitaw ang isang nangungunot na kamay mula sa lugar kung saan siya lumipat mula sa ilang sandali. Marahas nitong binasag ang espasyo doon. Ang napakalaking puwersa na nakapaloob sa palad ay talagang yumanig sa espasyo hanggang sa malikha ang pabilog na alon ng enerhiya. Ang iyong mga pandama ay medyo mabuti, ngunit hindi sapat. Isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw sa himpapawid. Biglang namutla ang ekspresyon ni Xiaoyan. Kaagad, isang subo ng sariwang dugo ang marahas na naisuka. Pilit niyang iniangat ang ulo. Lumitaw si Yunshan sa kanyang likuran nang hindi nalalaman. Ilang sandali ang nakalipas, dahan-dahan niyang pinitik ang kanyang manggas at naging sanhi ng pagkakumbulsyon ni Xiaoyan hanggang sa magkaroon siya ng panloob na pinsala. Manatili ka sa likod. Si Yunshan ay malamig na tumingin kay Xiaoyan. Ang kanyang palad ay nakakuyom sa isang kuko habang hinahawakan niya ang lalamunan ni Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Bang! Sa sandaling bago hinawakan ni Yunshan si Xiaoyan, biglang dumaan ang isang anino. Isang Snow White jade-like na pinong kamay ang marahang humawak sa klo ng kamay na iyon. Nagtagpo ang dalawa at isang hindi mapapantayang mabangis na enerhiya ang agad na bumungad mula sa punto ng pakikipag-ugnay. Si Xiaoyan, na nakatanggap ng strike ng puwersang ito ay mabilis na napaatras ang kanyang katawan. Sinabi ko na, walang silbi kahit protektahan ka ni Reyna Medusa ngayon. Bahagyang nanginig ang mga balikat ni Yunshan. Naglabas siya ng lakas at tinitigan si Reyna Medusa na nagpakita sa harap ni Xiaoyan sa isang malamig na paraan. Biglang nanginig ang kanyang katawan. Kasunod ng panginginig na ito, dalawang after-image ang kakaibang lumitaw mula sa loob ng katawan ni Yunshan. Pagkaalis ng mga after-images sa katawan niya, kumalat agad ang mga ito at binaril sa iba't ibang direksyon. Umiwas sila kay Reyna Medusa at pumutok ng paputok kay Xiaoyan na nasa hindi kalayuan. Isang clone na nagtataglay ng lakas ng pangunahing katawan, ha? Tiningnan ni Reyna Medusa ang dalawang after-images na lumitaw. Bahagyang nanliit ang mga mata niya. Malinaw niyang naramdaman na ang dalawang after-image ay nagtataglay ng malaking halaga ng enerhiya.
Inikat ni Reyna Medusa ang kanyang katawan sa isang iglap. Haharangin na sana niya ang dalawang after images ng kakaibang lumitaw muli sa kanyang harapan ang aktwal na katawan ni Yunshan, mahigpit na hamarang sa kanyang pag-abante. Habang nag-aaway silang dalawa, naabutan na ng dalawang after images si Xiaoyan sa parang kidlat na paraan. Ang isang nakakatakot na puwersa ay natipon sa kanilang mga kamay habang sila ay agad na binasag ng marahas sa dibdib ni Xiaoyan. Ay si Zuan Mirror. Isang sigaw ang biglang tumunog at isang napakalaking salamin ng yelo ang lumitaw sa harap ni Xiaoyan. Bang! Marahas na nabasag ang mga kamao sa salamin ng yelo. Tiniis lang ng huli ang mga pag-atake ng halos isang segundo bago ito sumabog. Xiaoyan, umalis ka dali. Isang puting anino ang kumislap at lumitaw sa harap ni Xiaoyan. Binaliktad ni Haibadong ang kanyang kamay at hinampas ang dibdib ni Xiaoyan. Isang banayad na puwersa ang biglang nagtulak kay Xiaoyan paatras. Haibadong, dahil gusto mong gawin ito, kaya huwag mo akong sisihin sa paglimot sa dati nating pagkakaibigan. Ang dalawang after image ay tila nagtataglay ng talino ni Yunshan. Nang makita nila si Haibadong na humakbang para pigilan sila, ang kanilang mga ekspresyon ay agad na naging malamig habang sila ay sumisigaw ng mahigpit. Mapait na tumawa si Haibadong ngunit hindi nagsalita. Ang malamig na hangin ay mabilis na naipon sa pagitan ng kanyang mga kamay, at agad na naging dalawang matutulis na yelo na mabilis na pinaikot. Ang mga pakpak sa kanyang likod ay pumutok at sumulong patungo sa dalawang after images. Mawala. Galit na sumigaw ang isa sa mga after images habang may madilim at malamig na ekspresyon. Isang nakakatakot na puwersa ang lumabas mula sa loob ng kanyang katawan. Ang kanyang dalawang kamay ay mabilis na gumawa ng mga selyo. Kumaway ang kanyang kanang kamay at isang napakalaking palm na may lakas na 10-10 talampakan ang laki ay lumitaw sa itaas ng ulo ni Haibadong bago walang awa na dumurog pababa. Large wind handprint. Bang! Sa sandaling nabasag pababa ang handprint ng enerhiya, mabilis na nabuo ni Haibadong ang dalawang pader ng yelo sa itaas ng kanyang ulo. Sa kasamaang palad, ang puwersang nakapaloob sa loob ng palm ng enerhiya ay talagang sobrang nakakatakot. Sa makatuwid, ang pader ng yelo ay nabasag ng putok kasunod ng isang malinaw na tunog. Mahigpit na nabasag ang handprint ng enerhiya sa katawan ni Haibadong. Isang mahinang ungol ang ibinuga mula sa lalamunan ni Haibadong. Bahagyang namutla ang kanyang ekspresyon, at umagos ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig. Hindi niya inaasahan na ang dalawang kakaibang after images ni Yunshan ay talagang nagtataglay ng mga nakakatakot na lakas. Dahil sa puwersang nakapaloob sa handprint, ang katawan ni Haibadong ay marahas na hinampas pababa sa ilang distansya. Sinamantala ito, ginalaw ng dalawang after images ang kanilang mga katawan at muling naabutan ang tumatakas na si Xiaoyan sa paraang parang kidlat. Munting kapwa, ginawa ko ang aking makakaya. Susunod, sarili mo lang ang maaasahan mo. Habang pinagmamasdan niya ang dalawang after images na muling naabutan kay Xiaoyan, napailing na lamang si Haibadong. Sa ilalim ng hindi mabilang na bilang ng mga tingin, isang after image ang mabilis na lumitaw sa harap ni Xiaoyan, habang ang isa naman ay lumitaw sa likuran niya. Sa pagitan ng kanilang mga kamay, isang nakakatakot na puwersa ang inihahanda. Agad silang nagpakawala ng malakas na sigaw at mabangis silang hamampas kay Xiaoyan mula sa harap at likod habang may dalang pabilog na enerhiyang ripples. Nang makita ang sitwasyong ito, mahirap para kay Xiaoyan na makatakas sa kamatayan sakaling matamaan siya. Dahil pinigilan ng malakas na puwersa, ang mga damit ni Xiaoyan ay idiniin hanggang sa damaykit ito ng mahigpit sa kanyang katawan. Ang kamao sa kanyang harapan ay mabilis ding pinalalaki sa kanyang mga mata. Ang dalawang puwersa ay bumuo ng isang kulungan ng presyon na nakulong sa loob ni Xiaoyan. Parang langit at lupa na dumarating para hulihin siya, dahilan para wala siyang paraan para makatakas. Naramdaman ni Xiaoyan ang malakas na puwersa na malapit nang bumaba sa kanyang katawan. Marahan siyang bumantong hininga. Lalong tumindi din ang pagkahilo sa kanyang isipan. Malinaw na alam niya sa kanyang puso na ito ang resulta ng paggamit ng Angry Buddha Lotus Flame. Unti-unting bumigat ang talukap ng mata ni Xiaoyan. Dahan-dahan silang kumurap at tahimik na bumalot ang dilim bago siya naabutan ng nakakatakot na puwersa.
Mukhang kailangan ko talagang magstay dito. Guro, pasensya na talaga. Mapait na ngumiti si Xiaoyan habang mahinang bumubulong. Hihihi. Munting kapwa, napakahusay mo na. Ang magawa mong gawing ganoong estado ang Mystic Cloud Sect ay lumampas na sa inaasahan ko. Isang matandang boses ang biglang at mahinang tumunog sa dilim. Ang pamilyar at mainit na boses ay naging dahilan upang ang nagyayelong malamig at walang pag-asa na puso ni Xiaoyan ay biglang napuno ng buhay at sigla na parang ito ay isang ganap na bago. Hayaan mong pumalit dito ang matandang guro mo. Isang maringal na enerhiya ang dahan-daang lumukso mula sa loob ng kadiliman. Pagkaraang tumahimik saglit, bigla itong lumundag mula sa isang lugar na walang kalaliman. Sa kalangitan, bahagyang nanginginig ang mga mata ni Xiaoyan, na mahigpit na nakapikit. Ilang sandali pa, bigla silang nabuksan. Ang orihinal na madilim, itim na mga mag-aaral ay napalitan ng isang berde at isang puti, na tila kakaiba. Battle Through the Heavens. Kabanata 365. Pintuan ng Buhay at Kamatayan. Sa malayong kalangitan, ang dalawang after-image ni Yun Shan ay nagwagayway ng kanilang mga kamao na naglalaman ng nakakatakot na puwersa na naging sanhi ng pagkasindek ng mga tao, at marahas na binasag patungo sa ulo ni Xiaoyan sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga tingin. Tulad ng inaakala ng lahat na mahirap para kay Xiaoyan na takasan ang kalamidad na ito, isang ripple na naglalaman ng maringal na pinagbabatayan na puwersa ay sumabog palabas sa kalangitan na si Xiaoyan ang sentro ng lindol. Saan man dumaan ang puwersa, makikita ng isang tao na ang dalawang clone na after-images, na kahit si Hai Badong ay nahihirapang makayanan, ay biglang nagyelo. Kaagad, isang nauutal na tunog ang ibinuga at sila ay naghiwalay ng putok sa harap ng maraming mapurol na tingin sa ibaba. Ang mga mukha ng lahat ay ganap na mapurol habang pinagmamasdan ang dalawang after-images na sumabog sa kawalan sa kalangitan. Maging si Jia Xingtian at ang iba pa, na nasa hindi kalayuan, ay naramdaman din na hindi nila mabawi ang kanilang focus. Bilang mga tao sa antas ng Daohuang, malinaw nilang naramdaman ang lakas ng dalawang after-images. Hindi sila isang uri ng mga ilusyonaryong anino. Sa halip, sila ay tunay na mga katawan ng enerhiya na ginamit ni Yun Shan ng ilang secret technique para ipatawag. Kung diretsyong sabihin, ang dalawang after-image lang na ito ay maaaring kapantay ng dalawang malalakas na Daohuang. Siyempre, ito ay nagsasalita lamang batay sa antas ng kapangyarihang nakapaloob sa kanila. Kung ang isang tunay na Daohuang ay haharapin ang dalawang after-images, maaaring ito ay napakahirap, ngunit hindi rin ito magiging kasing hirap ng talagang pagharap sa dalawang Daohuang. Pagkatapos ng lahat, after-images ay sa dulo, after-images. Ang kanilang kakayahan na makatiis na hampasin ay malayong mababa kumpara sa isang tunay na Daohuang. Kung hindi dahil sa dahado si Hai Badong dahil nahuli ng hindi nakahanda ng mas maaga, hindi siya mapipilitang bumalik sa unang engkwentro. Ang lakas na ito. Si Hai Badong, na nasuspine sa himpapawid, ay nakatitig kay Xiaoyan na lumulutang sa kalangitan sa nakatulala na paraan. Naramdaman niya ang walang hanggan na enerhiya na biglang lumalabas mula sa katawan ni Xiaoyan. Maya-maya pa, isang masayang sorpresa ang biglang lumitaw sa kanyang mga mata. Nagagamit na ba ng taong ito ang nakatagong lakas na iyon? Ano ang nangyayari? Ang lakas ni Xiaoyan ay tila biglang tumaas sa loob ng dalawang klase. Nilinga ni Jia Xingtian ang kanyang ulo at tinitigan si Fama habang gulat na sinabi niya. Ito. Hindi ko rin alam. Ang lakas na ibinubuga mula sa kanyang katawan ay mas malakas pa kaysa sa akin. Mapait na ngumiti si Fama at umiling. May ekspresyon ang mukha niya na halos manhid. Sa tuktok ng ilang mga guho, ang magagandang mata ni Yun ay nakatitig sa lokasyon kung nasaan si Xiaoyan. Kumikislap ang mga mata niya. Hindi napigilan ng kanyang maselang kamay na tahimik na takpan ang kanyang mapupulang labi. Sa open ground na nasa isang ganap na gulo, ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect ay nakatulala din sa langit. Bagamat hindi nila malinaw kung gaano kalakas ang dalawang after-images na ipinatawag ni Yun Shan, dahil sa kanilang kakayahan, nagawa pa rin nilang pagsamasamahin ang ilang ideya mula sa malakidlat na banggaan ng dalawang after-images at Hai Badong kanina. Gayunpaman,
Ang matitinding after images na kahit isang malakas na Dao Huang ay nahirapang makayanan ay talagang binasag sa kawalan ni Xiaoyan, na isa lamang Dadoshi. Ito ay talagang isang dagok sa mga disipulo ng Mystic Cloud Sect na ito, na palaging tinitingnan si Yunshan bilang isang Diyos sa kanilang mga puso. Ang buong Mystic Cloud Sect ay nahulog sa pagkapurol at pagkagulat dahil sa pagsabog mula kay Xiaoyan sa sandaling ito. Nang mawala ang mga after images, naramdaman agad ito ni Yunshan, na siyang orihinal na katawan. Mabilis niyang inalis ang pagkakasalikop ni Reyna Medusa at pinagmasdan si Xiaoyan, na nasa di kalayuan, na may seryosong ekspresyon. Ito ay talagang hindi inaasahan na ang taong ito ay talagang nagtatago pa rin ng isa pang trump card. Dahil kakayanin mo ito, talagang tamad din akong kumilos. Ang aking kasalukuyang espiritual na lakas ay hindi kayang tumagal ng napakatagal pa rin. Ang mga mata ni Reyna Medusa ay nagulat din sa maringal na puwersa na lumalabas. Lumingon siya at pinagmasdan si Xiaoyan habang sinasabi niya sa malambot at nagulat na boses. Ang maringal na puwersa na lumabas sa katawan ni Xiaoyan sa kalangitan ay unti-unting naglaho. Sa wakas, tuluyan na itong na-withdraw sa katawan ni Xiaoyan. Ibinaba niya ang kanyang ulo at walang pakialam na pinunasan si Yunshan gamit ang isang pares ng mga mata na natatakpan ng berde at puting kulay na apoy. Ang kanyang mahinang boses ay parang isang pinipigilang kulog na umalangaw mula sa skyline. Ang Mystic Cloud Sect leader ay sumusubra na. Gusto kong umalis ngayon. Ang iyong Mystic Cloud Sect ay walang lakas na pigilan ako. Bahagyang naging madilim ang ekspresyon ni Yunshan. Isang puwersa na hindi nagpatalo sa pumutok mula kay Xiaoyan kanina ay dahan-daang umapaw mula sa katawan ni Yunshan. Ang kanyang mga yapak ay marahang tumapak sa bakanteng hangin at agad na kumislap at lumitaw sa harap ni Xiaoyan. Sumimangot siya at sinabi sa malalim na boses. Talagang minamaliit kita. Talagang hindi inaasahan na talagang nagtatago ka ng ganoong nakakatakot na lakas sa loob ng iyong katawan. Hindi katakataka na lagi kang walang dapat ikatakot. Gayunpaman, sa palagay ko ang lakas na ito ay hindi isang bagay na tunay na pag-aari mo, hindi ba? Sa karanasan ni Yunshan, natural niyang alam na gaano man kahusay ang talento ni Xiaoyan o gaano man kataas ang antas ng medicinal pill na nainom niya, imposibleng mapantayan ni Xiaoyan ang isang malakas na Daozang noong wala pa siya sa 20 taong gulang. Sa makatuwid, sa mga unang salitang lumabas sa kanyang bibig, sinabi niya ang ilang mga pahiwatig patungkol sa lakas ni Xiaoyan. Hindi alintana kung kanino ang lakas na ito, kahit papaano, pinapayagan akong kontrolin ito tulad ng aking braso. Bahagyang itinaas ni Xiaoyan ang kanyang kamay. Ang makapal na puting apoy ay lumabas at agad na nag-shuttle at mabilis na tumalon sa kanyang mga daliri, na parang sa lamangka ng isang duwende. Ang paggamit ng isang panlabas na bagay upang pilitin na itaas ang iyong lakas ay lumilipas lamang. Hindi ako naniniwala na mapapanatili mo ang lakas na ito sa loob ng mahabang panahon. Malamig na tumawa si Yunshan. Gaano ka man kalakas, kung hahayaan kitang matagumpay na umalis pagkatapos mong patayin ang isang elder ng aking sekta, anong mukha ang mayroon ang aking Mystic Cloud Sect na patuloy na nakatayo sa Jiama Empire? Maaari mong subukan. Ang mukha ni Xiaoyan ay natatakpan ng kawalang interes. Walang kahit kititing na pagbabago dahil sa mga salita ni Yunshan. Itinaas niya ang kanyang mga mata at ang kulay puti na apoy sa kanyang kamay ay biglang bumangon. Sa napakaraming taon, walang kahit isang tao na nakaalis, nang ako, si Yunshan, ay gustong pigilan sila. Nanlamig ang mga mata ni Yunshan. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na nakabuo ng selyo. Kasunod ng pagbuo ng mga selyo ng kanyang mga kamay, ang hangin sa paligid niya ay nagsimulang magbago. Ang mga alon ng mabangis na hangin ay naipon sa kanyang katawan. Habang nag-iipon ang mapatla berdeng mabangis na hangin ito, biglang at kakaibang lumitaw ang isang nakakatusok na puting kulay sa isang lugar sa paligid ng dulo ng kanyang daliri. Hoy, binubuli mo ang alagad ko. Ngayon, gusto kong makita kung paano mo ako pipigilan kahit na nasa 20 hanggang 30% lang ang aking lakas. Ang mga kilay ni Xiaoyan ay kumaibot at bamulong sa sarili na may malamig na ngiti habang pinagmamasdan ang puting kulay na ningning sa daliri ni Yunshan na bahagyang nakikita.
tila naramdaman ang nakakatakot na malaking labanan na malapit nang sumabog sa kalangitan. Ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect sa ibaba ay nagmamadaling tumakas sa likod ng ilang malalaking bato. Si Hai Badong at ang iba pa sa kalangitan ay mabilis ding umatras sa ilang distansya para sa mga kadahilan ng pangkaligtasan. Sa isang labanan sa antas na ito, kahit na ang natitirang alon ng enerhiya ay lubhang nakakatakot. Kung sila ay kalagkarin, sila ay talagang walang swerte. Itinaas ni Yun ang kanyang ulo at pinagmasdan ang dalawang tao na magkalaban. Isang pagkabalisa ang hindi sinasadyang bumakas sa kanyang magandang mukha. Ang katotohanan na si Xiaoyan ay si Yao Yan ay agad na nagwasak sa kanyang karaniwang kalmado. Isang magulong emosyon ang bumalot sa kanyang puso, dahilan upang makalimutan niyang pamunuan ang mga disipulo ng Mystic Cloud Sect na nagkakagulo. Guro, kilala mo ba si Xiaoyan? Isang mahinang boses ang biglang tumunog mula sa tabi ni Yun. Nagulat siya nang ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan kung sino iyon. Nakita niya si Nolan Yanran na napakagatlabi. Ang mga basag at maitim na mata ni Nolan Yanran ay direktang nakatitig sa kanya. Nang makita niya ang kasalukuyang Nolan Yanran, ang tingin ni Yun ay biglang at hindi namamalayang nagsimulang naanod at umiwas. Gayunpaman, ang huli ay pagkatapos ng lahat ng pinuno ng isang sekta. Matapos magulo ng ilang sandali ang kanyang puso, pilit niyang pinipigilan ang ilang emosyon. Nakangiting tinapik niya ang mga balikat ni Nolan Yanran at mahinang sinabi. Ilang beses ko na siyang nakilala. Gayunpaman, gumamit siya noon ng ibang pangalan. Bukod dito, hindi ko pa siya nakilala noon at sa gayon, hindi ko siya nakilala. Ito ang dahilan kung bakit labis akong nabigla noong nakita ko siya kanina. Talagang gusto niyang gumamit ng maling pagkakakilanlan para manloko ng iba. Mapait na sabi ni Nolan Yanran. Ang lalaking kauna-unahang nagdulot sa kanya ng paghanga mula sa isang taong kapareho ng edad pati na rin sa ilang damdamin ng lalaki at babae ay talagang ang taong ito na nakabalat kayo. Ang ganitong uri ng suntok ay mas masakit kaysa sa pagkawala niya sa 3-year agreement. Nang marinig ito, tumanggaw si Yun sa kanyang ulo habang ganoon din ang nararamdaman. Napabuntong hininga siya. Bigla niyang nakita ang tingin ni Nolan Yanran nang iangat ng huli ang kanyang ulo at diretsyong nakatingin kay Xiaoyan. Bahagya siyang natigilan, tila may naramdaman. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya habang mahinang sinabi. Yanran, huwag mong sabihin na nahulog ka na sa kanya. Nagulat ang magandang mukha ni Nolan Yanran. Nagmamadaling ibinaba niya ang ulo sa pagkataranta. Umiwas ang tingin niya habang pilit na tumawa. Guro, paano ito magiging posible? Siya ang taong pinakaayaw ko. Nakatitig lang si Yun sa magandang mukha na pilit na tumatawa. Hindi siya nagsalita. Matapos titigan sandali ni Yun, biglang lumitaw ang pamumula sa magagandang mata ni Nolan Yanran. Ang huli ay biglang sumuntok sa dibdib ni Yun. Ang mga hinaing na nasa puso niya sa loob ng mahabang panahon ay sa wakas ay nauwi sa isang daing. Napakalubag talaga ng kanyang paghihiganti. Guro, labis kong pinagsisisihan ang aking mga ginawa. Napabuntong hininga si Yun. Marahan niyang hinaplos ang makinis at mahabang buhok ni Nolan Yanran habang may mapait na ngiti na sinabi. Ako rin ang may kasalanan. Hindi ako dapat sumuko sa pang-aasar mo at pumayag na kanselahin mo ang engagement. Kung hindi, hindi mangyayari ang mga bagay na ito. Guro, ano ang dapat kong gawin ngayon? Inangat ni Nolan Yanran ang kanyang ulo. Ang maluha-luha niyang ugali ay tila sobrang nakakaantig. Natahimik si Yun. Agad naman siyang ngumiti ng mapait. Puno na ngayon ng mga pin at karayom ang kanyang puso sa isyu ni Xiaoyan. Bukod dito, sa kasalukuyang relasyon ni Xiaoyan sa Mystic Cloud Sect, natitiyak na magiging magkaaway sila. Bukod dito, nakasama niya si Xiaoyan sa maikling panahon. Alam niya ang ugali ng lalaking ito. Sa makatuwid, malinaw na alam niya na si Xiaoyan ay maaaring magkaroon lamang ng purong pag-ayaw o kahit na pagkasuklam kay Yanran. Ang pagkansela ng engagement ay parang palakol ng Diyos na maaaring hatiin ang langit, na lumikha ng pagkakahati sa kanilang dalawa na kahit sino ay mahihirapang tumawid. Mas madaling umakyat sa langit kaysa kay Xiaoyan para magkaroon ng damdamin para kay Yanran.
Habang pinagmamasdan niya ang ekspresyon ni Yun, mukhang medyo naintindihan din ni Nolan Yanran. Tinuya niya ang sarili at umiling bago mahinang sinabing. Talagang inani ko na ang inihasek ko. Guro, kapag natapos na ang usapin dito, hayaan mo akong pumasok sa pintuan ng buhay at kamatayan. Bahagyang nagdilim ang mukha ni Nolan Yanran nang bigla niyang sinabi. Gusto mong pumasok sa pintuan ng buhay at kamatayan. Iyan ay isang lugar kung saan kailangang nasa Dowling class ang isang tao bago pumasok. Bagamat ikaw lang ang tanging tao sa henerasyong ito na posibleng makatunog sa pintuan ng buhay at kamatayan, masyadong mapanganib na makapasok ngayon. Natigilan na sabi ni Yun nang marinig niya ito. Ang lugar na iyon ay kung saan nagpapahinga ang mga sect leader ng Misty Cloud Sect sa mga henerasyon. Bilang miyembro ng Misty Cloud Sect, sa tingin ko ay matatanggap ko ang kanilang proteksyon. Guro, ay pangako mo sa akin. Sa aking kalagayan ngayon, hindi angkop para sa akin na ipagpatuloy ang pagsasanay ng tahimik. Umiling si Nolan Yanran at sinabing. Tiningnan ni Yun ang matigas ang ulo na si Nolan Yanran at natahimik sandali. Napabuntong hininga na lang siya at tumanggo. Habang hinahaplos niya ang mahabang buhok ni Nolan Yanran, mahina niyang sinabi. Ang pintuan ng buhay at kamatayan ay orihinal na huling pagsubok na kailangang pagdaanan ng kapalit ng sect leader ng Misty Cloud Sect bago maging sect leader. Gayunpaman, dahil nagpumilit kang pumasok, tatalakayin ko ito sa iyong dakilang guro kapag natapos na ang bagay na ito. Tunay na napakaraming benepisyo para sa iyo na makapasok ng mas maaga at makipag-ugnayan sa pintuan ng buhay at kamatayan. Nang makitang sa wakas ay nangako na si Yun sa kanya, nakahinga rin ng maluwag si Nolan Yanran. Inangat niya ang kanyang ulo at pinagmasdan ang binata sa langit na nagbibigay ng tight para sa isang tatlaban kay Yunshan. Ang mga emosyon sa magagandang mata na iyon ay komplikado. Sa panahong nag-uusap silang dalawa, sa wakas ay nagsimula na ang labanan sa langit, ang pinakamatinding banggaan ng malalakas. Dalawang malalakas na tao na nasa antas ng Daozang ay magsisimulang mag-away na mayayanig ang buong Jiama Empire.